Hinamak na manugang. Kabanata 6. Nang makita niyang umiiyak si Lewis Jane, lumambat ang puso ni Alex Dixon. Ibinaling ni Jane Liwa ang kanyang mukha sa kabila at palihim na pinunasan ang kanyang mga luha. Umisi si Zhang Wenhao at sinabing, matagal na akong hindi nakakita ng ganito katigas na ulo. Maghintay ka lang, hahayaan kitang matikman kung ano ang pakiramdam ng hindi matiis na sakit. Pagkasabi niyan ay kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Hello, Captain Wang. May isang bayolinting tao dito. Bilisan mo at dalhin mo ang mga kapulisan dito para sakin. Opo, sa Wanhao Company, sa opisina ko. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Lewis Jane at siya ay nataranta. Nagkaproblema na ang kanyang ama, at ngayon, baka pati naman si Dixon Alex. At saka, kung tuluyang bumagsak sa Wanhao Company ang Lewis family, wala nang matitira sa kanya at mawawasak ang buong pamilya niya. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi napigilan ni Jane Lewis na umiyak, Chief Zhang, please. Pwede ba akong humingi ng tawad para sa kanya? Walang silbi. Agad na tumanggi si Zhang Wenhao at iwinagayway ang kanyang kamay. Gayunpaman, nagpatuloy siya ng isang malamig na ngiti, pero, maliban kung mananatili ka rito ngayong gabi para samahan ako, maaaring pagbibigyan kita sa gusto mo na patawarin ko siya. Ano kaya kung ganun? Natigilan si Jane Lewis. Nilingon niya si Dixon Alex ngunit nakita niya si Dixon Alex na nakasimangot na may bakas ng galit sa mga mata nito. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Dixon Alex ang kanyang paa at sinipa si Zhang Wenhao sa tiyan, dahilan upang siya ay tumilapon paatras at bumagsak ng husto sa sahig. Gusto pa niyang humakbang at patuloy pa rin sa paghampas sa kanya. Buti na lang at mabilis siyang napaatras ni Lewis Jane habang umiiyak, Alex Dixon. Tama na. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka kumilos ng matino sa lahat? Sa sahig, hinawakan ni Zhang Wenhao ang kanyang tiyan sa sakit at malakas na sumigaw, Alex. Katapusan mo na ngayon. Kung hindi kita papatayin, hindi na Zhang ang apelyido ko. Sa sandaling ito, maririnig ang tunog ng nagmamadaling mga yabag mula sa pasukan ng opisina. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga pulis ang lumitaw sa pintuan. Kasama rin sa grupo ang ama ni Zhang Wenhao na si Zhang Quanming. Nang makita ni Zhang Wenhao ang kanyang ama na dumating kasama ang mga pulis, agad niyang naisip na dumating na ang kanyang mga reinforcement. Nagmamadali siyang sumigaw habang nakaturo kay Dixon Alex, Tay, sinaktan ako ng lalaking ito. Bilisan mo at sabihin sa pulis na hulihin siya. Tsaka gastusan mo ng 1,000,000 yuan at hatulan siya ng habang buhay na sentensya. Gusto ko siyang patayin. Napakaputla ng mukha ni Zhang Quanming sa sandaling ito. Isang pulis sa tabi niya ang nagtaas ng coat na nakatikip sa kanyang mga kamay. Noon lamang napagtanto ni Zhang Wenhao na ang mga kamay ng kanyang ama ay talagang nakatali ng isang set ng pilak na posos. Agad na nagulat si Zhang Wenhao. Sa oras na ito, lumapit ang dalawang pulis at hinila siya mula sa sahig. Pagkatapos, maayos nilang inilabas ang mga posos mula sa likod at pinusesan din siya. Nang makita ni Zhang Wenhao ang kanyang nakagapos na mga kamay, hindi napigilan ni Zhang Wenhao ang kanyang katinoan habang siya ay nagsalita, nagkakamali ka. Sinimulan ng isang pulis ang kanyang pamamaraan sa pag-aresto habang malamig niyang ibinalita, Zhang Wenhao, ikaw at ang iyong ama, si Zhang Quanming ay inaresto dahil sa pagsuway sa batas, kabilang ang krimen sa trabaho, paggamit ng pampublikong pondo, at malaking halaga ng pera. Para siyang tinamaan ng kidlat sa kanyang ulo nang nanlambot ang mga binti ni Zhang Wenhao at lumuhad siya sa sahig, naglalabas ng tunog ng buto na tumatama sa sahig. Alam na alam niya kung gaano karaming pera ang kinita nila ng kanyang ama mula sa Wanhao Company sa pamamagitan ng iba pang paraan ng palihim. Hindi lang 100,000,000 kung tutuusin. Kapag sila ay nahuli, hindi lamang sila ay parurusahan at aalisin ang lahat ng kanilang mga ari-arian, ngunit sila ay masentensyahan din ng hindi bababa sa 2 taong pagkakakulong. Habang nasa lalamunan ang kanyang puso, si Zhang Wenhao ay walang kamalay-malay na sumigaw kay Zhang Quanming, Tatay, mag-isip ka agad ng paraan. Tatay, napakabata ko pa, hindi ako makukulong. Tatay. Nang marinig ito, hindi nakita ni Zhang Quanming habang siya ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha.
Anak, hindi man lang maprotektahan ng daddy mo ang sarili niya ngayon. Wala rin naman akong magagawa para sa'yo. Malamig na pinutol ng pulis ang nawala ng pag-asa sa mag-ama, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, magkakasama kayong dalawa sa kulungan. Nagsalita si Alex Dixon sa oras na ito, kasamang pulis, iminumungkahi kong suriin mo ang bote ng red wine na iyon. Hinala ko itong si Zhang Wenhao ay sinusubukang idroga ang aking asawa. Ang isa sa mga opisyal ay sumunod. Agad siyang naglabas ng ilang pulang test paper at isinawso iyon sa red wine. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng mga test paper ay nagbago mula pula sa asul sa bilis na nakikita ng mata. Agad na sinabi ng pulis, ang alak ay naglalaman ng triazolam na gamot, na karaniwang kilala bilang narcotics. Tumango ang nagtanong na pulis at sumagot, ibalot ang alak at dalhin ito bilang ebidensya. Nakatanggap din kami ng ulat na binanggit na ang isang biktima ay nagsabing nilagyan ng droga ni Zhang Wenhao sa kanyang opisina. Ang ganitong uri ng dramatikong eksena ay nagpasindek kay Lewis Jane. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag at naging kakaiba ang paraan ng pagtingin niya kay Dixon Alex. Alex Dixon, anong nangyayari dito? Ang kanyang walang kwentang asawa ay binugbog si Zhang Wenhao sa sandaling ito ay pumasok. Sa ilang sandali, ang mga pulis ay lumitaw upang arestuhin si Zhang Wenhao na parang ang lahat ay sistematikong nakaplano. Bagamat nagpapasalamat siya na iniligtas siya nito, hindi niya maiwasang maghinala. Si Alex Dixon ay natural na hindi masabi sa kanya ang totoo nang siya ay nahaharap sa pagtatanong ng kanyang asawa. Kung tutuusin, napakaraming bagay na dapat ipaliwanag sa simula at mayroon ding mga bagay na ayaw niyang ipaalam sa kanya. Pinunasan ni Alex Dixon ang kanyang ilong at tumugon sa mahinang boses, sino ang nakakaalam? Marahil ay dahil sa napakaraming masasamang ginawa ni Zhang Wenhao at ng kanyang anak na kahit ang langit ay hindi na kayang pagmasdan pa sila. Nang marinig ito, nagdududa si Lewis Jane na kumunat ang kanyang mga kilay. Ganyan ba talaga? Medyo nataranta at natigilan si Jane Lewis sa biglaang pangyayari. Naisip niya sa sarili, paano nagkaroon ng pagkakataong ganito sa mundo? Sa nakitang pag-alinlangan ni Lewis Jane, mabilis na inibon ni Dixon Alex ang usapan. Asawa ko, ang mga bagay na ito ay lulutasin ng mga pulis. Hindi natin kailangang alalahanin ang mga ito. Nakahiram na ako ng 8 milyon para sa problema ng iyong ama. Parang ubas ang mga mata ni Jane Lewis nang marinig ang sinabi ni Dixon Alex. Excited na tanong niya, talaga? Hindi ka nagsisinungaling sa akin? Hindi naman. Paano ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay? Habang nagsasalita si Dixon Alex, casual siyang naglabas ng tseke sa kanyang bulsa at iniabot kay Lewis Jane. Mabilis na kinuha ni Jane Lewis ang tseke kay Dixon Alex at tiningnan ito. Matapos makita ang dami nito, hindi niya maiwasang matuwa. Sa halagang ito, hindi na dapat makulong pa ang kanyang ama. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang puso. Ang kanyang tinaguriang inutil na asawa na minamaliit ng lahat, saan kaya siya nanghiram ng napakalaking halaga ng 8 milyon sa isang araw? Iyon ay masyadong nakakagulat at kakaiba. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi napigilan ni Lewis Jane na magtanong, Alex Dixon, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo hiniram ang perang ito? Sino ang nagpahiram nito sa iyo? Walang pakialam na iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay na may ngiti habang sumasagot, ang swerte ko lang. May kaibigan akong dati kasing mahirap tulad ko, pero ang pamilya niya ay maraming negosyo nitong ilang taon, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Hindi rin naman problema sa kanya yon. Huwag kang mag-alala about dito. Hindi na siya pinagdudahan ni Jane Lewis. Pagkatapos ng lahat, ang tseke na nasa 8 milyon ay nasa kanyang kamay na. Gayunpaman, kahit na isipin niyang halos 2 milyon lang ang mayroon ng kanyang pamilya sa kasalukuyan, kinakabahan siyang nagtanong, kailan kaya gusto ng kaibigan mo na mababalik ang ganitong halaga? Maaari ba siyang maghintay ng 2 buwan pa? Nang matapos ang kanyang tanong, hindi napigilan ni Lewis Jane na mapabuntong hininga at magpaliwanag, kung tutuusin, kailangan ng madaming oras para makapagbenta ng bahay at sasakyan, alam mo yan. Hindi makayanan ni Alex Dixon na makita ang nag-aalalang mukha ni Lewis Jane kaya naman, nagmamadali siyang nagpaliwanag pabalik,
asawa ko, hindi mo kailangang magmadaling ibalik ang pera. Sinabi rin ng kaibigan ko na hindi na mahalaga kung ibalik ko ito, 3 hanggang 5 taon. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lewis Jane at nagtanong, sinabi ba talaga niya yon? Masyado siyang mapagbigay, hindi ba? Umiti si Alex Dixon at casual na gumawa ng kwento, nung bata pa ako, madalas ko siyang inaalagaan. Ngayong mayaman na siya, hindi na big deal na tulungan ako pabalik. Tumango si Jane Lewis na may pag-unawa bago siya nag-isip ng ideya at nagmamadaling napabulalas, paano kaya kung, ibibigay ko sa iyo ang 2 milyong yuan na meron sa pamilya? Maaring ito muna ang iyong ibalik na halaga sa kanya. Pagkatapos nito, mag-iisip muna ako ng paraan sa iba pang kulang. Habang siya ay nagsasalita, nagpatuloy si Lewis Jane, at dapat mong ding hilingin sa kaibigan mong ito na makipagkita siya sa atin. Kapag may libreng oras siya, ililibre natin siya ng pagkain. Napakurap-kurap si Alex Dixon pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang mga kamay para tumanggi. Sinabi niya sa akin na pupunta siya sa Amerika para usapan ang mga negosyo kasama ang kanyang pamilya. Dapat ay nasa airport na siya ngayon. Puntahan na lang muna natin si tatay at tubusin. Pagkatapos nito, hintayin na lang natin siya na bumalik para sa hapunan. Paglingon niya, hinimok siya ni Dixon. Alex, wala nang oras. Bilisan na natin. Abangan ang susunod na kabanata.